everyone! So mag-level 3 naman tayo ng stamping natin. So for this one, magpa-pattern stamping tayo. So ang lagi nyo lang tatandaan dito is unahin nyo yung pattern bago yung solid design. So kailangan nyo ng pattern which is a full design, and then kailangan nyo ng solid design. Ibig sabihin meron siyang malaking space na pwedeng paglagyan ng pattern na yon. So for this one, napili ko is a Squid Game. So first, kinuha ko yung maraming nakasulat na Squid Game, and then yung pattern nung mga guard. So ganun lang yung gagawin natin. Inuna ko yung pattern, and then makikita nyo, stinamp ko agad siya doon sa solid color. Niremove ko lahat ng mga lagpas, and then pwede na natin siya i-stamp dun sa ating nail. So ito yung kinuha kong pattern. So, ganun yung itsura niya pag solid, and ganito na yung itsura niya pag nag-pattern stamping tayo. So, ididikit ko na siya dun sa nail, and mapapansin nyo may mga nakasulat na Squid Game doon sa pattern na pinili natin. Medyo naputol nga yung sa ulo, pero okay lang, gawa tayo ng isa pa. So, just make sure na malinis yung mga plates natin before we move on to the next, diba? So, gawin natin ng isa pa kasi baka nabilisan kayo dun sa ginawa natin. Pero kailangan kasi medyo mabilis tayo pag ginagawa natin to. So, again, uunahin natin yung pattern and then yung solid. So, for the next design, medyo solid yung pattern na gagawin ko, and then medyo solid din yung design natin. So, let's try that one. So, before tayo mag-start, just make sure na malinis yung mga plates natin. So, yung pattern na pinili ko is nasa isa pang plate. So, kunin natin yung isa pang plate. Ito siya. Ayan. So, try natin mag-mix ng isang solid tsaka isang medyo solid na pattern. Pero pattern stamping pa rin yung gagawin natin. So, huwag kayo ma-confuse. So, ang gusto ko medyo background. Itong una na i-color natin siya ng white. So, stamp ko dapat siya dito sa nail, kaya lang parang hindi kasha. So, sa paper na lang para makita nyo. So, nagpa-practice din ako kung mapapansin nyo. So, anyway, ito yung itsura niya pag nagkuha na tayo ng pattern. So, medyo nabura nga yung nasa pinaka-right na side, pero sana na-gets nyo kung paano natin siya gawin. Medyo mabilis nga lang, pero kayang-kaya nyo. Try natin gumawa ng slow-mo version. So, ito, mas binagalan ko na siya. So, naka-prepare na dapat yung dalawang design natin. So, tandaan nyo, meron tayong pattern at meron tayong solid. Uunahin natin yung pattern. So, yung napili kong pattern is itong white. And then, yung solid color ko is itong, yung parang sibugiman. Yan. So, ulitin ko lang siya kasi hindi siya na-scrape ng maayos. Pero that's okay as long as mako-cover niya yung buong design nyo. Next is, kukunin ko na yung stamper ko. So, just make sure na makuha lahat ng design kasi pag hindi, may magbutas siya. Parang yun nangyari sa atin ngayon. And then, after ng pattern natin, dun tayo sa solid. And then, done na. Nakuha na natin yung design natin. Nasa stamper na siya. So, ganun lang gumawa ng pattern gamit yung mga stamping products natin. So, ang tawag natin dito is yung pattern stamping. So, itry nyo siya kasi masaya maglaro ng stamping polishes and yung mga stamping plates natin. Lalo na if marami kayong mga stamping plates, huwag nyo silang sayangin kasi sobrang saya nilang gamitin. So, hopefully nakatulong tong tutorial na to, and itry nyo rin siya and then let me know. So, yun na yung video natin. Bye-bye! Hi everyone! Salamat sa panonood. Ang layunin ko ay matulungan kayong i-level up ang inyong mga kasanayan sa nail art at nail extensions. Umaasa akong makakatulong ito sa inyo para i-boost nyo ang inyong mga presyo sa serbisyo at mas magumaling kayo. Talagang pinahalagahan ko ang lahat ng support na ninyo. Kung gusto nyo pang makakita ng mga video na katulad nito, huwag niyong kalimutan na pakipindot ang like button at mag-subscribe para naman malaman ko kung interesado kayo at makagawa pa ako ng maraming ganitong klaseng video. Again, salamat at excited akong makita kayo sa next video.